Sa unang-una ay maging nating ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Salamat Panginoon sa ngaling ito. Muli kami o Diyos ay nagkakaroon ng paglalakad sa iyong pangunguna sa bawat isa. Nagtitibay mo kami, nalalago mo kami o Diyos sa lahat ng mga bagay na siyang kaganapan ay iyong tinuturuan kami upang kami ay maging maunawain sa lahat ng pamamaraanan na aming mapagtanto kung ano ang kalooban mo na nais namin iyong buhay at nais mo abutin namin sa pamagitan ng iyong biyaya. At ang pagtuturo mo ito, Diyos, ay hindi mo lang tinuturo sa amin sa pamagitan ng pagpapahayag ng iyong mga salita, kundi rin naman pinangyayari mo sa realidad upang kami, O Diyos, ay magsilago ayon sa iyong biyaya. Kaya Panginoon, salamat po sa paggabay mo sa amin, sa pangunguna mo sa amin. At hanggang sa ngayon, O Diyos, ikaw ang kumikilos upang kung anong kaluwalhatian ang dinadala mo sa amin ay siyang maabot namin upang kami maging karapat-dapat ayon sa iyong kagandahan mo. Salamat po sa pananampay na iyong pinagkakaloob sa bawat isa. At ito ang aming ipinasasalamat, Panginoon, ang iyong katakilaan na hayag sa aming buhay nito. Kaya salamat po, Diyos, at muli sa pagpupulay-pulay ng namin ng iyong mga salita ay bigyan mo kami ng kapanatagan sa kayapaan sa lahat ng mga bagay. Sapagkat ang iyong Santo Espiritu ang siyang umukurot sa bawat puso't isipan namin, Panginoon, upang kami ay gumawa ng ayon sa kabanalan at sa katuwiran ng iyong kapangyarihan. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagkakas mo. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Amen. Yung binasa ko ay sa Hebrew chapter 10 verse 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen? Pinapayag nito ay patungkol sa pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay huwag mag-alinlangan. Yan ang pananampalataya, di ba? Walang mag-alinlangan, matibay ka sa iyong paninindigan, ito ang pananampalataya. At inuudyukan tayo ng banal na kasulatan na tayo magsitibay sa ating pananampalataya, na tayo ay managana sa ating pananampalataya. Napakahalaga sa atin ang pananampalataya. Yung binasa kanina, patungkol din sa pananampalataya, na sinasabi niya doon, na kayo ay nagsisipanagana sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng pananampalataya. Amen? Kaya ang pananampalataya na nasa sa atin ay napakahalaga. Amen? Napakahalaga. Dito tayo magsisitibay, dito tayo mananagana, dito tayo lalakas, dito tayo magkakaroon ng pag-asa. Amen? Yung pananampalatayang sumasa atin. Amen? 8:7 nga kanina ng 2 Corinthians ba yun? Yung binasa natin, binasa ni Brother Joseph, datapot yamang kayo'y
nagsisisagana sa lahat ng mga bagay. Amen? Lahat ng mga bagay. Doon tayo pinapasagana ng Panginoon sa pamamagitan ng alin? Sa pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya panghawakan natin mabuti ang pananampalataya nito. Amen? Dadalhin tayo ng ating pananampalataya sa iyong pananampalataya. Amen ba? Kasi, Romans 1:7, from faith to faith, dadalhin ka ng iyong pananampalataya sa iyong pananampalataya. From faith to faith. Amen? Ano yun? May pananampalataya? May pananampalataya pa? Amen? Kasi, matibay ka sa iyong pananampalataya kung ang iyong pananampalataya mo ay sinasampalatayanan mo. Kung ang pananampalataya mo ay sinasampalatayanan mo. Kasi lahat tayo pwede magsabing sumasampalataya, ngunit hindi matibay sa kanyang pananampalataya. Amen? Doon ka dadalhin ng iyong pananampalataya sa unang pananampalataya. Pag hindi ka lumago sa pananampalataya, hindi ka tumibay sa pananampalataya, nandun ka lang sa unang pananampalataya. Ano ibig sabihin ng unang pananampalataya? Narinig mo ang salita, naniwala ka, hanggang doon lang. Amen? Pero kung tumibay ka sa pananampalataya na sinasabi kanina, okay, bigyan natin na exercise ito. Okay, nananagana tayo sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananampalataya at kaalaman at pananalita at sa buong kasipagan. Amen. Kaya, pananampalataya pala, sapat na ito para managana ka sa lahat ng mga bagay. Amen. Yung from faith to faith, dadalhin ka ng iyong pananampalataya sa iyong sinasampalatayanan. Ano ibig sabihin doon? Mayroon kang unang pananampalataya at ang iyong pananampalataya ay lumago. Amen. Panghawakan mong mabuti, doon ka dadalhin. Amen. Gagabayan ka ng Espiritu Santo upang yung level up ng iyong pananampalataya ay maabot mo. Amen. Dalangin ko nga kanina, yung sinasabi ko kanina, na mayroong kaluwalhatian na dinadala ang Diyos sa atin. Amen? Mayroong kaluwalhatian ng dinadala ang Diyos sa atin. Yung kaluwalhatian na ito ay ang maganap natin ang salita ng Diyos. Maganap natin ang kalooban ng Diyos. May sa katuparan natin yung mas malalim na pagkakaunawa natin sa salita ng Diyos. Kaya na lang noon. Ang pananampalataya natin noon, baligtas tayo, sapat na. Buhay na walang hanggan, marapture tayo, sapat na. Diba? Yun ang goal natin noon. Goal natin noon. Pero nung may pagpapahayag sa atin ng Diyos ngayon, amen, na kinakailangan sa kanyang pagparito, tayo ay manatiling buhay sapagkat tayo ay padadanasin ng Diyos ng kaluwalhatian. Sapagkat kung siya ay maluwalhati, tayo rin naman ay maluluwalhating kasama niya. Yun ang kaluwalhatian ngayon ay pinapaunawa sa atin ng Diyos. Hindi yung resurrected body. Yung resurrected body na given pa rin yan, yun pa rin ang ating pananampalataya. Pero noon, yun ang ating sinasampalatayanan. Pero ngayon, mayroong pagpapahayag sa atin ng banal na kasulatan na masasaksihan natin ang pagbaba ng ating Panginoong Kristo at ang paghahari ng ating Panginoong Kristo sa sanlibutan. Amen. At ang paghahari ng ating Panginoong Kristo sa sanlibutan ay kaluwalhatian ng Diyos. At kung siya ay maluluwalhati, tayo rin naman na nagsipaghintay at nagtagumpay ay maluluwalhating kasama niya. Amen. So yun ang ginagawa natin. So yung pananampalataya natin ng una,
nagkaroon ng diversion ba? Hindi naman diversion. Nagkaroon lang ng paglago na we need to overcome, we need to become triumphant para yung kaluwalhatian na ito na inihanda ng Diyos para sa kanyang mga lingkod ay maabot natin. Yun yung kaluwalhatian na dinadala sa atin ng Diyos. Amen? Ang Israel, mayroong nakatakda para sa kanila na isang maluwalhating pangyayari. Amen? Isang maluwalhating pangyayari. Naabot na nila yung kalahati. Habang sabihin, naabot na nila yung kalahati. Amen. Kasi mayroon pang mga panukala sa lumang tipan na hindi talaga nahayag ng gusto sa kanila. Amen? Hindi talaga totally nahayag ng gusto sa kanila. Hindi pa talaga. Kasi nga, hanggang ngayon, andun pa rin sila sa pakikipagbaka. Andun pa rin sila sa gera nga, yung kapitbahay nila, galit sa kanila. Wala pa sila lubos na kapayapaan. Hindi pa lubos na naabot ng Israel yung pangako ng Diyos para sa kanila. Amen? Pero sa atin, mayroong kaluwalhatiang inihanda din ng Diyos. Amen? Kaluwalhatiang nakahanda para sa mga hintil. Amen? Para sa mga hintil, hindi lang sa mga Israelitas. At ang kaluwalhatiang ito, yung ministeryo na ipinagkaloob kay Apostol Pablo, amen, ay siyang magaganap tatanggapin ng mga hintil na kaluwalhatian. Amen? Kasama si Apostol Pablo. Yun ang kaluwalhatian darating sa atin. Ngunit, tayo rin naman, kung wala tayong pananampalataya, kung hindi sapat ang ating kalaman, kung hindi buo ang ating kasipagan at yung ating pagsisikap, hindi rin natin maabot yun. Hindi rin natin maabot yun. Amen? Hindi natin maabot yun. Kaya, tayo sa ating pananampalataya, kailangan maunawaan natin ng lubos. Kung ano yung pananampalatayang ipinahayag ng ating Panginoong Kristo kay Apostol Pablo na siya namang ipinapagod niya sa atin. At patungkol sa kaalaman at patungkol sa pananalita, kailangan mapahayag natin ito at sa buong kasipagan at pagsisikap. Amen. Kailangan ay magsisagana sa atin ang bagay na ito. Doon natin maabot ang kaluwalhatiang iyon. Amen. Sa pamagitan ng ating pananampalataya. So from faith to faith, yung pananampalataya natin ay dadalhin tayo ng ating pananampalataya doon sa ating sinasampalatayaan. Kaya magsitibay lang tayo sa ating pananampalataya. Nung naunawaan ko yung kanila, sabi ko, napakagandang pagpapahayag. Amen? Na sa lahat ng mga bagay ay nagsisigana tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sabi ko, dadalhin pa tayo ng ating pananampalataya sa mas mataas na antas ng ating pananampalataya. Dadalhin pa tayo ng ating pananampalataya sa mas malalim ng pagkakahulugan ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kapit lang tayo sa ating pananampalataya. Dadalhin tayo ng ating pananampalataya saan? Ibang dimension? Sa realidad. Ibang dimension, panaginip yun eh. Kung pangarap yun eh. Amen? Sa bagay, yun ang pananampalataya. Imposibleng bagay. Pero kung sinampalatayaan mo, mangyayari. Amen? So,
Ito na lang, dadalit tayo ng ating pananampalataya sa realidad ng kalooban ng Diyos. Yun na lang ang ating pangahawakan. Realidad ng kalooban ng Diyos. Amen? Puri ng Panginoon. Ano ba ang realidad ng kalooban ng Diyos? Wawasakin yan sa libutan na ito? Amen. Tama! Nakasulat. Sasambulat ang sanlibutan na ito, pagbawasakin niya, hindi yun ang nakasulat. Sabi ng iba kasi noon, gano'n. Paano bawasakin ang Diyos sa sanlibutan na ito? Amen. Sabi na iba, mawawasak. Anong description nyo patungkol sa pagkawasak? Noon, parang wala eh, walang matitira. Maaabo. Ang mundo. Yun ang pagkakaunawa natin. Pero ito na, ipinapayag dahil malapit ang panahon, ipinaunawa ka sa atin ng Diyos. Amen. Ito na yung sampalatayanan. Amen. Ito ang kalwalhatian ng inihanda ng Diyos. Doon tayo dadalhin ng ating pananaw. Tayo. Amen. So ang goal natin dito, tayo ay magtagumpay sa paglilingkod na ito. Amen. Saan man tayo dalhin ang ating pananampalataya, kabitan lang natin ang pananampalataya nito. Minsan, ang takbo ng pananampalataya nito mabilis. Pagka ikaw nag-relax sa pagkabit, baka makapinaw ka. Amen. Minsan, ang takbo ng pananampalataya ito mabagal. Pag inantok ka, nag-relax ka. Diba? Kasi pag relax ka, parang antokin ka. Relax eh. Pag nakatulog ka, naglag ka. Amen? Minsan, ang takbo ng pananampalataya ito, zigzag. Minsan, may turbulence. Pero kailangan lahat ng ito ay mapagtagumpayan natin. Dahil ang kapalit ng ating pananampalataya ay ang kalwalhatiang inihanda ng Diyos sa atin. Amen? Pinaliwanag ko na sa inyo. Anong kalwalhatian ng Diyos ay inihanda niya sa atin? Yung kagalakan mo habang nabubuhay ka ngayon, kasaganaan mo sa buhay mo ngayon, yung nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, yung nararamdaman mo yung Espiritu ng Panginoon ngayon, higit pa dyan. Amen? Kasi yung kalwalhatian na panahon na yun, hindi ka naiiyak. Siguro, iyak na sa kagalakan. Nasa emotional pa rin tayo. Maaari sa mga panahon na yun. Amen? Wala nang kahirapan. Yun ang kalwalhatian na inihanda sa atin sa araw na yun. Sa panahon na yun. Amen? At yun ngayon ang ating pananampalataya. Kapit lang tayo sa pananampalataya. Amen? Kapit lang tayo sa ating pananampalataya. At dadalhin tayo ng ating pananampalataya sa ating sinasampalataya. Amen? Kasi mas mataas na level yung sinasampalatayanan natin. Kailangan mo ng access. Yung access mo sa sinasampalatayanan mo ay ang iyong pananampalataya. Naunawaan niyo ba, kapatid? Wala lang bibitaw. Okay? Walang bibitaw. Makakarating tayo. Amen? Makakarating tayo. Amen? Unawain natin ito. Napakaganda. Sa lahat ng bagay ay nagsisagana tayo sa pananampalataya, sa pamagitan ng pananampalataya. Lahat ng bagay, sa pamagitan ng pananampalataya na lugod natin ng Diyos, walang imposible sa iyo. Amen? Walang imposible sa Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito, sa ngayon, hindi pa magkakaroon ng kaganapan lahat ng ating pananampalataya sapagkat sabi ng Biblia, may mga humahad lang pa
may mga umahadlang pa. Pero sa araw na ito ng kalwalhatian ng ating Panginoong Kristo, lahat ng hihingin natin, ibigay ng Diyos. Amen? Wala nang ahadlang. Wala nang Espiritong magiging hadlang para yung ating pananampalataya ay maabot natin ayon sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko po at unawain natin na dapat yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay. Sinabing lahat ng mga bagay, anong priority ninyo? Amen? Ano ang priority ninyo? Doon tayo masasaganahin ng Diyos. Kung ano ang inyong mga priority sa buhay. Amen? Isang pananampalataya naman ay pananampalatayang ukol sa Espiritu. Spiritual things. Amen? Ngayon, kung ang Diyos ay nalugod sa ating pananampalataya, sabi ng Biblia, and all these things shall be added unto you. Sigana sa lahat ng mga bagay sa pananampalataya at pananalita at kaalaman at sa buong kasipagan. Sa buhay na ito, sa pagdilikod, kailangan talaga na sipag. Amen. Sipag. At sa inyong pag-ibig sa amin ay pagsisagana naman kayo sa biyayang ito. Amen. Nagsisagana na nga sa pananampalataya, nagpapananagana pang ibibigay ang Diyos ayon sa ating mga gawang paglilingkod. Amen. 2 Thessalonians 4:1, daanan lang natin. Dapat yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat. 4:1 pala. 1 Thessalonians 1 Thessalonians. Kamusta-pusan. Kamusta-pusan nga mga kapatid, kayo'y aming ipinamatigan at pinaharalan sa Panginoong Jesus na ayon sa tinanggap ninyo sa amin na kung paano kayo dapat magsilakad at magbigay lugod sa Diyos. Amen? Yung pagbibigay lugod sa Panginoon at nakapagpalugod sa Diyos ang ating pananampalataya. For without faith, it is impossible to please God. Ang ating pananampalataya, magsilakad at magbigay lugod sa Diyos, na gaya ng inyong paglakad upang kayo'y magsipanagana ng higit at higit. Palakpakan natin ang Panginoon. Upang kayo magsipanagana ng higit at higit, manatilihin mo ang iyong pananampalataya. Amen. Dadalhin ka ng iyong pananampalataya. Halimbawa, ang church na ito ay may sinasampalatayanan. Ikaw, lutang, hindi mo alam kung saan, kung ano ang aral ng church. Manatili ka lang. Sasabay ka rin. Kasama ka rin. Siyempre, nandito tayo sa isang sasakyan. Nandito tayo. Amen. Tapos yung ating pananampalataya, dinadala tayo sa isang level ng pamumuhay. Amen. Kung kasama ka sa panambahan, kahit hindi mo alam ang pananampalataya na kabuuan ng iglesia, sasabay ka rin. Amen. Sasabay ka rin. Huwag ka lang pumunta. Huwag pumunta ka kung malaglag ka. Amen. Sasabay ka rin. At makikita mo na lamang, pag nandun na tayo, sasabihin mo sa iyong kaisipan, ito pala ang nakasulat. Ito pala yung itinuturo ng iglesia nito. Mapapatunayan ko na totoo ang salita ng Diyos. Ay pala, huwag ka pumunta. Huwag ka lang pumunta. Kaya manatili tayo sa pananampalataya nito upang tayo ay magsipanagana ng higit at higit. Balikan natin yung 10:23 ng Hebrew. At ang matibay yung pagkakilala sa ating pag-asa. Kailangan alam natin
yung pag-asa sa ating pananampalataya. Amen. Alam mo ang pag-asang dala ng pananampalataya na yung sinasampalatayanan sapagkat doon tayo dadalhin ng Diyos. Amen. Englishin natin, napakaganda. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promised. Amen. Panghawakan natin mabuti. Isang message kanina, kapit lang tayo doon sa pananampalatayang inilagay ng Diyos sa atin. Amen. Dahil darating ang panahon, hanggat nakakapit ka, hanggat nandyan ka, mabilis man ang takbo ng ating pananampalataya, minsan may alog-alog. Amen. Pero ang nakasulat, sapat ang nangako. Na alin, dadalhin niya tayo doon. Amen. Dadalhin niya tayo sa ating pananampalataya. Dahil kung hindi tayo nakarating sa ating sinasampalatayanan, ibang sasakyan yung nasakyan mo. Amen. Ano ba pangako ng Diyos sa kanyang iglesia? Magtatagumpay ang kanyang iglesia at walang sino mang makakahadlang. Amen. Upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against it. Kahit ang pintuan ng Hades, kahit ang kamatayan ay hindi mananaig sa kanyang iglesia. Ito ang pangako ng Diyos. Amen. Dadalhin tayo ng ating pananampalataya sa pangako ng Diyos. So, hawak lang tayo, lalong-lalo na doon sa profession of our faith. Sabi ng iba doon, ang ating pananampalataya ang siyang pinakamataas na uri ng paglilingkod. Amen. Ang ating pananampalataya. Ito ang mataas na uri ng paglilingkod. Okay? Sa sanlibutan na ito, tayong mga mananampalataya, angat tayo sa paningin ng Diyos, angat tayo sa sanlibutan. Okay? Okay. Sasabihin ko na rin sa inyo to, parang tanawagan ni Pastor Jeffrey. Kasi pag-aaralan natin, profession. Ito ang pinakamataas na profession. Sabi ng mga manggagawa. Sabi ng mga pastor. Amen? Sabi ng mga pastor. Kahit si Pastor Efren, sinasabi niya. Pastor Jeffrey, sinasabi niya. Ang pagiging manggagawa ang pinakamataas na profesyon na kailangan natin sa pabiling ko. Amen? Amen. Kaya, sabi niya, lahat kayo pwedeng maging lingkod. Yung pananampalataya pa lang, sapat na para maging angat tayo sa sanlibutan, sa paningin ng Diyos. Pero lalo na kung pinasok ninyo ang pagiging manggagawa. Ito ang panawagan ngayon. Kasi ang pagiging manggagawa ngayon, ganun pa rin. Kailangan mo na mag-usap sa banal na kasulatan. Kailangan mo magkaroon ng wisdom and understanding na tungkol sa words of God. Amen. At the same time, marunong ka rin sa mga gift, kaloob ng Espiritu Santo, pag-aaralan pa rin yun. At yung iyong pusang gawa, yung kasipagan at pagsisikap. Kailangan nyo. Kasi puro tayo. Ngayon kasi ang mission work, wala na. Sa kwentuhan namin doon, pag nag-volunteer kami, sabi na, wala na tayong mission work.
Sabi ng mga manggagawa, ito na lang mission work natin, yung pag-volunteer. Anong ginagawa namin? Nagpapala ng lupa, nagbubunggan ng lupa, nagtatanim ng lupa, nagtatanim ng kung ano-ano sa lupa. Dahil parang dun, yung mga manggagawa, dun na yung isa sa bahagi ng pagtawag sa kanila. Doon na kami ngayon, yun na yung mission work namin. Amen? At the same time, pag nasasabihan kami mag-share ng words of God, ready ka, bilang manggagawa. Amen? Mag-MC, mag-share ng word of God, maawit, kaya magpaawit. Yun. At yun na yung sistema ng mga manggagawa doon ngayon. Amen? Pagpapalain ka ng lupa. O kaya, magbubungkal ka ng lupa. Trabaho ba ng manggagawa? Bigyan ko kayo ng talata. 65:16 na Isaiah. Tagalog. Ayan. Na ano pa siyang nagpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos ng katotohanan. At siyang sumusumpa sa lupa ay sumumpa sa pangalan ng Diyos ng katotohanan, sapagkat ang mga dating kamagbagan ay nalimutan at sapagkat nangakubli sa aking mga mata. Ano naunawaan niyo? Sabi ko, nababasa na natin itong nakaraan. Nung mga nakaraang linggo lang, sabi ko, ito ang unawa sa talatang ito. Paano mo ipapaliwanag? Siyang nagpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos na katotohanan. Yan. Ikaw na lingkod ng Diyos, na pinapahalagahan mo ang lupa, ikaw ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Naman ikaw? Siyang nagpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos. Paano mo pagpapalain ng lupa? Pagagandahin mo. Para saan ba ang lupa? Para tubuhan ng mga pananim. Wala niyo? Kaya kami, puro kami pala sa lupa, bungkal sa lupa. Kahit pilat sa araw, puro lang kami po, masaya kami. Dahil alam namin na nagaganap namin, nagagawa namin kung ano yung kung saan tayo dinadala ng Diyos. Naunawaan niyo na ba? Ang nagpapala sa lupa ay magpapala sa Diyos ng katotohanan. Paano mo pagpapalain ng lupa? Pagandahin mo siya. Di ba? Binigyan ka ng Diyos ng 1,000 square meters. Pagandahin mo yun. Paano mo pagandahin? Bahala ka na. Lagyan mo ng punong kahoy. Lagyan mo ng mga pananim na mapapakinabangan. Lagyan mo rin ng mga pananim na namumulaklak na magiging maganda sa paningin. Ikaw ay nagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Manawaan niyo po? Yan ang ibig sabihin ng talatang ito. Nung una, sabi ko, magpapala ka sa lupa, nagpapala ka sa lupa, nagpapala ka sa Diyos. Parang hindi ko maunawaan. Amen. Ito pala ang ibig sabihin. Palagaan mo ang lupang ibinigay sa iyo ng Diyos. Amen. Ikaw ay nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Amen. Saan lupa yan? Saan lupa? Lupa ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya kami doon yung 10 hectares na property ng church, pinagsikapan namin mataniman ngayon. Mataniman na hindi damo ang tutubo, kundi mga pananim na mapapakinabangan plus mga pananim na makakapagpaganda sa lugar.
Kaya, doon tayo. Kita nyo nga rin doon, yung multi-purpose na tayo. Nagpaganda rin ng lugar. Amen? Hindi natin kaya makapagpatayo ng ganong klase, pero hinihimok ng Diyos yung mga officials para magdala ng ganong building o struktura sa lugar na yun. Kasi kung hindi mo lalagyan ng ganon yun, dawa ang tutubo. Amen? Muna, tinaniman din ang Pastor Efrain ng papaya. Amen? Pero mas maganda pala ang ating ng Diyos. At yun ay literal na lumiliwanag doon sa paligid, doon sa kabuuan ng Sitio Tibag. Hindi liwanag talaga. Dati-dati kasi gabi, madilim na doon, alas 6 madilim na. Ngayon, hanggang alas 9, alas 10, maliwanag pa. Ngayon ang Panginoon. So, ganun tayo pinagpapalan ng Diyos sa lugar na yun. Amen. Ano ako ito, sabi ko yun pala. Kailangan natin panagaan ng lupa, kailangan natin pagandahin ang lupa, kailangan natin palahin ang lupa, ayusin ang lupa, at sa pamagitan noon, pinupuri natin ang Diyos. Binibigyan natin ng kalwalhatian ang Diyos sa mga bagay na ito. Amen? Kami rin, mayroon kaming ilan yung 1,000 square meters na lang. Pero yung kapatid ni Mrs. ay hindi naman nakapunta rin. Siguro, hiramin namin yun para sa itong tagulan na darating ay mataniman na kung ano. Hindi pwedeng magtanim na ngayon dahil baka hindi na makasubay pa naman kasi umaasa sa ulan. Pero sa panahon na darating, magkaroon ng water source doon, pwede anytime, pwede tayo magtanim. Maganda ang lupa sa lugar na yun. Sabi ko, nung naunawaan ko, ito pala, kailangan natin palagaan ng lupa. Kailangan natin huwag pabayaan na damo ang tumubo. Huwag natin hayaan na damo. Kasi yung damo at dawag na tumutubo sa lupa, kasama yan sa sumpa eh. Diba? Binasa ko sa inyo dito noon, yung damo at dawag na tumutubo sa lupa, kasama yan sa sumpa na ibinigay ng Diyos nung nagkasala ang tao. Kaya kailangan, yung mga dawag na yun, yung mga damo na yun, napigilan natin, patubuhin natin yung nararapat para sa lupa. Amen. Meron tayo 10:23, English. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promised. Yung profession natin, ay binigay natin. Ito pala, tapos sa panawagan ni Pastor Jeffrey. Ito sabi niya, kung gusto nyo mag-comply, pwede tayo. Kasi through faith, sampalatayanan nyo na rin. Nabahagi na tayo ng komunidad ng sila. Kung gusto nyo mag-comply, malaya tayo sumunod. Ito, gusto niyang ibatas, pero ang gusto nilang makita ay yung pusang gawa natin. Kagaya naman ni Apostol Pablo kanina. Gusto niya mag-utos, pero hindi nararapat. Ang gusto makita ng Diyos yung pusa natin. Nasa sa inyo rin, kung gusto makita. Pero pwede niyang ibatas. Ano ang kanyang panawagan? Every family magkaroon ng isang worker. Ang ganda, di ba? Actually, yun din ang magiging dahilan ninyo para lalong magsikap sa paglilingkod. Yung isang pamilya na may worker, magsisikap ang pamilya yun para maglingkod lalo sa Panginoon. Kasi kasiraan nung worker kung isa sa pamilya niya, wala, di ba? Siyempre, magsisikap din sila para kahit paano
magiging kaparehan para sa kanya. Na sa pamagitan niya, ang kanyang pamilya ay nagiging matibay sa pananampalataya at sa pagkakita. Ito ang panawagan ni Pastor Jeff. At sabi niya, kasi nga, volunteer, every family, kailangan may mag-volunteer 2 times a month. Na isang araw mag-volunteer. Yun ang panawagan. Sabi niya, kung may worker ka sa isang pamilya ngayon, accepted na kayo sa volunteer. Sabi niya, kung gusto niyo mag-comply at magdala ng worker sa inyong pamilya, pwede. Pwede. Pwede ng Panginoon. So yun lang naman. Isa sa mga panawagan sa Pastor Jeffrey. Pero mayroon itong dalang pagpapala sa pamilya ng magpapala. Kasi nga, sabi ng Biblia, sa pagtatapat ng isa, ay pwede niyang may ligtas sa kanyang isang bahaya. Nabasa niyo na ba yun? Sa pagtatapat ng isa, pwede niyang may ligtas sa kanyang isang bahaya. Blessing sa inyo if you comply. Pagpapala sa inyo kung magpo-comply ka. Sa akin, isip-isip ko sino kaya. Sino kaya? Dorkis. Isip-isip ko. Pwede na naman mag-aaral, tapos mag-aaral, pwede mag-volunteer din bilang manggagawa. Okay lang din naman. Yan ang panawagan niya. At sa lahat ng magkukumpay, ito ay magiging pagpapala para sa kanilang pamilya. Amen. Uri ng Panginoon. Sabi niya, let us hold fast the profession of our faith. Yung ating pagkakatiwala sa pananampalataya nito, panghawakan nating mabuti na walang pag-aalinlangan. Amen. Sapagkat tapat ang nangako sa atin na gagawin niya ang kanyang mga ama. Amen. Sa pananampalataya, dito tayo tinawag ng Diyos. At ang lahat ng sumasampalataya ay kinakailangan may matibay na pananampalataya sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Okay? Amen? Ano ang ating sasampalatayanan? Salita ng Diyos. Ano ang ating pananampalataya? Ayon sa pagpapahayag at pagpapaunawa ng Espiritu Santo sa atin sa mga pagpapahayag ng salita ng Diyos. Yun na yung mas mataas na antas ng pananampalataya. Doon tayo dadalhin ang ating pananampalataya. Okay. Ngayon, sabi ng Biblia kasi, 13:5 ng 2 Corinthians. Examine yourselves, whether you be in the faith, prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. Examine yourselves. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Tagalog. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo naalaman sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo'y itinakwil na. Amen? Examine yourselves. Siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, nasa pananampalataya mo ba tayo? Ano ang ating sasampalatayanan? Salita ng Diyos. Ano ang ating sasampalatayanan? Tinawag tayo upang manampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos. Romans 16:25. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo ay makapagpapatibay ayon sa ating Ebanghelyo at sa pangaral ng Jesucristo, ayon sa pahayag ng liwagan ng tatago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. 26. Nadagwat na ngayon at sa pamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta, ayon sa pinag-utos ng Diyos na walang hanggan,
ay ipinakilala sa lahat ng mga bansa. Ang alin? Upang magsitalima sa pananampalataya. Amen. Magsitalima sa pananampalataya. Ano ang pananampalataya na tatalimahin natin? Patungkol saan? Itaas natin. 25. Ayun o. Ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Heso Kristo. Anong kailangan nating paniwalaan at sampalatayanan? Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. Amen? Sa pananampalataya, lahat tayo ay mananampalataya. Yung sinabi kanina, sinasabi ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. 1 to 10. Ano ang pagkasiyasat ninyo sa inyong pananampalataya? Rate yourself 1 to 10. Ako ba ay nasa pananampalataya? Amen? Nandito tayo. Kasi hindi ka pwedeng pumunta rito na wala kang pananampalataya. Ang tanong, nasa pananampalataya tayo? Rate yourself 1 to 10. Sino dito ang nasa 5 pataas? Lakas-lakas pa yun. Pwede pa. Amen? Good. Good na yun. 4. 3. Very poor. Amen. At least, hindi. Yung nasa 2, 3, 4, 5, makaka-recover ka naman yun. Basta dyan ka lang. Amen? Basta dyan ka lang. Amen. Ito ang magpapahayag sa atin. Kaya nga, examine yourself. Sasakin mo ang iyong gawa sa pananampalataya. Marami pa yan sa talata, sa mga nakasulatan. Sabi niya, sasabi natin yung sarili. Okay, Galatians chapter 6, verse 4. Ngunit siya sa atin ang bawat isa ang kanyang sariling gawa. At kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kanyang kapulihan tungkol sa kanyang sarili lamang at hindi tungkol sa kapwa. Amen. Sasatin natin ang ating sarili. Kung ano na ang ating mga nagawa. Amen. Doon natin ngayon madidetermine ang ating pananampalataya. Kanina siguro, rate natin sarili natin 8, 9, 10. Amen. Pero nung dinagdag natin ito, sabi ng Biblia, siyasatin mo ang iyong sariling gawa. Ano, baka dito, tataas ang rate ninyo o bababa? Kasi kasama na ang gawa, hindi lang pananampalataya. Kasi ang pananampalataya, hinihintay mo kung ano ang mangyayari. Kasi yun yung inaasahan mong mangyayari. Amen? So doon, pwede tayong 10, pwede 9. Kasi naghihintay lang naman tayo eh. Pero nung sinabi ng Biblia, ito na, sasatin mo rin ang iyong sarili. Patungkol sa iyong mga gawa, ano na ang iyong nagawa patungkol sa paglilingkod? Tataas ka ng rate o bababa? Amen? Hindi natin just be true to yourself. Ano? Maging totoo tayo sa ating sarili. Huwag natin igahiya. Kung 5 ka, di 5. Sabi ko sa inyo, it's still good. Amen. Lalago pa yan. Lalago pa yan. Lalago at lalago. Hindi naman tayo kasi lahat sabay-sabay ng pagkakaunawa sa Biblia. Hindi tayo lahat sabay-sabay ng mga bagay na ito. Amen. Kung 4 ay 4, hindi namin kayo judge.
yan ang rate ninyo sa inyong sarili. Just be true to yourself. Para alam ninyo kung iangan nyo pa ba o kung gagawin, kung magpapatuloy kayo na magsisikap. Amen? Kasi kung i-rate mo ang sarili mo na 9, pero yung konsensya mo, hindi naman yata. No? So, magkakaroon ka ng pagmamalaki na doon sa iyong sarili. At mamaya, relax ka na lang, pero mananatili ka na ng mababa ang rate mo sa Panginoon. Amen? Ang mas maganda rito, yung siyasat mo sa iyong sarili ay ayon sa katuwiran ng Diyos. At nakita nung 3 or 4, may gagawin ka para magsikap. May gagawin ka para lalong umibay ang iyong pananampalataya. Ano na ang iyong nagawa sa gawain ng Panginoon? Doon natin ay papakita sa Diyos. Sa mga bagay na ito, yung mga pananagumpay na pinagkakaroon ng Diyos sa bawat isa. Amen. 1 Corinthians chapter 11 verse 28. Nagpuan siya sa atin ang tao ang kanyang sarili at sa kumain ng tinapay at uminom sa saro. Ito yung sa pagbato. Pero still, bago tayo magkaroon ng handog na pagsamba sa Diyos, yan pa rin, siyasatin natin ang ating sarili. Kung tayo nga ay karapat-dapat sa mga bagay na ito. Hebrews chapter 10, verse 24. Amen. Kasi kung nagpasalamat ka, nagpuri ka, tapos hindi ka rin naman pala karapat-dapat sa Panginoon, yung ating mga paglilingkod ay mababaliwala. Anong kinakailangan mo lang gawin bago ka pumunta rito sa bahay pa lang, siyasatin mo lang sa sarili mo, magpakababa ka na sa Panginoon. Para pagdating mo rito, malaya ka ng makapagpupuri sa Panginoon. At tayo mga tinginan upang tayo mga udyukan sa pag-ibigan at mabubuting gawa. No. Ito ang bunga ng ating pananampalataya. Yung 10:23 na pinasa natin, ito ang kasunod. Mag-udyukan tayo na gumawa ng mabuti at manatili sa pag-ibigan. Okay. 2 Peter chapter 3 verse 1. Ito nga ay ikalawang sulat, mga minamahal, isang sulat ko sa inyo, na sa dalawa ay ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalala sa inyo. Verse 4. Ay, verse 2 pala. Sorry. Yeah. Upang maalala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang ulos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol. Okay? Ito. Ang pag-asa dito sa ating profesyon. Sabihin ka, profesyon. Bakit? Buhay na natin to eh. Amen? Buhay na natin to. Dito tayo tinawag ng Panginoon na gampanan natin ang pagkatawag nito. So, it is a lifetime call. Tawag sa atin ng Diyos habang buhay na to. Ito na yung profesyon natin. Amen? At ang pananampalatayang ito ay magdadala sa atin sa pagkaligtas. Amen? Ang pananampalatayang ito ay magdadala sa atin sa kaligtasan. Amen? Paano tayo ililigtas ng Diyos? Ililigtas tayo ng Diyos mula sa dakilang kapighatian. Ililigtas tayo ng Diyos doon sa walang hanggang kaparusahan. Amen? Napakagandang gantimpala sa atin ng Diyos. Aalisin tayo doon sa walang hanggang kaparusahan.
isusulat yung pangalan mo doon sa aklat ng buhay. Piliin na natin, maisulat tayo doon sa aklat ng buhay. Amen. Magtapat ka lang sa iyong pananampalataya sa iglesyang ito, may susulat na ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Amen. Manatili ka lang na tapat at banal sa paglilingkod. Kasama na ang pangalan mo na may susulat sa aklat ng buhay. Ito ang kaligtasan na nahahanda para sa atin, ayon sa ating pananampalataya. Amen. Philippians chapter 4 verse 3. Ayan, o pinapahingin namin sa inyo, tapat na kasama sa pagtulong sa inyong na inyong tulungan ng mga babaeng ito sapagkat sila ay nagpapagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nangasa aklat ng buhay. Amen. Pag ang pangalan mo ay nasa aklat ng buhay, ligtas ka o hindi? Pag-asa mo yun. Amen. Tinuro ko sa inyo noong nakarang linggo, paano nyo gustong maisulat ang pangalan nyo sa aklat? Wala, hindi mo na tayo sa aklat ng buhay. Sa aklat. Paano nyo gustong maisulat ang pangalan nyo? Mismong pangalan nyo o mapasama kayo sa mga kamanggagawa? Amen. Sa ibang talata nakasulat, o gusto niyong mapasama sa mga banal at tapat sa iglesia. Kahit ano, di ba? Hindi na natin hangarin ang kapulihan. Ang kapulihan sa Diyos yan. Bahala ng Panginoon. Depende sa iyong gawa. Kung ilagay ka ng Diyos doon sa vida, salamat sa Diyos. Pero kung mapabilang ka doon sa pamanggagawa, mapabilang ka doon sa mga tapat at banal, amen, pag-asa na natin yun. Pag-asa na natin yun. At ito ay sa ating pananampalataya. Pag-asa na natin. Sa Biblia, kasama ka sa mga kamanggagawa. Kaya banal at tapat sa iglesia. Pero sa aklat ng buhay, pangalan mo talaga ang nakasulat. Isusulat talaga ang pangalan mo. Doon titignan ng Diyos. Kung karapat-dapat ka nga sa pangako. Sige ba naman? Paano nyo gusto may sulat sa Biblia? Bida o kontra bida? Amen. Bida? Napakaganda. Amen. Kontra bida? Kontra bidang bida? Okay mga kapatid, alam nyo ba? Mayroong parang ba i-share ko? Mayroong aral na yun sa Sidar. Ano? Mayroong aral na yun sa Sidar. Unawain niyo mabuti. Ano? Sabi niya, ano? Tinawag tayo ng Diyos, magpaalalahanan, ano? Magpatibayan, maglingkuran, magkaisa. Gusto nyo, magpisuran din. Gusto nyo? Pero kasama yun. Kasama. Kasama sa buhay. Kasi hindi mo iwasan talaga. Diba? May nakikita tayo, may mga ayaw tayo, may mga kinainisan tayo. Kasama sa buhay. Gusto nyo, magpisuran din? Pwede rin. Basta pag nakita mong natisod, itayo mo. Diba? Pero kung natisod mo, hindi mo itinayo, ayun ang malaking kasalanan mo. Pwede lang. Malay mo, ginagamit ka ng Diyos para tumiba yung isang kapatid. Yun ang paglago. Noon ayaw natin na magamit kang maging katitisuran. Noon ayaw mo na matisod ka kahit kundi. Pero ngayon, magtisuran ka lang, pwede rin. Basta't ibangon mo. Nakuha nyo? Pwede rin.
sabi ko, tabi ko, sabi ko, parang basketball lang yan. Sikuhan, balyahan, pero pag natumba, ibabangon mo siya. Ganun lang naman. Sportsmanship. Yan ang laro. Sa paglilingkod, kasama rin. Noon, ayaw natin, parang napakalaking kasalanan kung may matisod ka. O natisod ka. Kasi tulong naman talaga doon. At ayaw ng Diyos. Para lang para sa may hina. Ako nyo? Para lang sa may hina. Na bawal, na hindi, para lang sa may hina yung aral na huwag kang maging kadahilanan ng katapusulan. Para lang sa mahina. Alam mo kayo? Pero malago ka na sa pananampalataya at yung kasama mo malago na rin sa paglilingkod. May matitisod pa ba? Natisod mo nga. Pero itinayo mo rin. Matitisod pa siya ng tuloy-tuloy? Hindi. So kung may nagawa ka man na hindi nagustuhan ng kapatid, tapos ginawa mo ang nararapat para may bangon mo siya at ikaw ay magkaroon din ng yung magkaroon ng mabuting budhi. Okay lang sa Diyos. Basketball nga eh. May naduduguan. may nagagalusan. May namipinay. Pero pag inalalayan mo, wala na. Kamayan na rin. Yan ang paglago sa pananampalataya. Amen? Yan ang paglago sa pananampalataya. At yan ang dapat nating pasalamat sa Diyos. Noon, parang guilty ka pag nalaman mo na kasama ng loob sa iyong kapatid. Amen? Para bang matitisuran lang ako dyan, ayaw mo na, ayaw ko. Ay, hindi. Pero sa paglago, ito yung itinuturo na sa atin ng Diyos. Maging kabahagi ka sa pagbangon ng mga kapatid. Amen. Kasi, iba-iba tayo kasi ng kaisipan, iba-iba tayo ng ugali, iba tayo ng gawa. Amen? Yung ginagawa natin sa ating tama. Pero sa iba, dahil sa kanilang pananaw, iba pala. Amen? So, nagkakaroon ng ibang trato. Amen? Pero, kung maging nadahilanan ka para mapagtibay pa rin naman sila sa Diyos, ito ay kapoyan din para sa Kanya. Amen? Kapoyan din para sa Kanya. Mahalaga, tayong lahat ay magtagumpay sa paglilingkod. Amen? Pinapalago tayo talaga ng Diyos. Sabi ko, wala nang pinag-iba. Sa basketball, pag hindi ka marunong maglaro, lampa ka, unang tumba mo, ayaw mo na. Ayaw mo na maglaro kahit kailan. Kasi nagdala ka na. Pero kung malakas ka at matibay ka, na talagang gustong-gusto mo yung ginagawa mo, kahit matumba, kahit dumulong ka, kahit masugatan ka, amen, babangon ka. Doon tayo pinalago ng Diyos. Kaya, karamihan, bawal mag-tisod. Yung tisod na mananatili kang nakahiga, yun ang bawal. Yun ang bawal. Ito rin ang Panginoon. So doon tayo pinagpala ng Diyos. Nakita ko talagang yung lumalago na tayo sa lahat ng antas ng kaunawaan, ng kaalaman, ng paglilingkod, ng pananampalataya. Pinalago tayo ng Panginoon. Kasi sa iba, pag naging natisuran ka, nagiging yung hatol nila sa'yo, parang ibang-iba ka na. Ang sama mo na. Ano? Huwag natin i-judge sa bawat isa. Huwag natin i-judge sa sila.
Kaya dito, ang pagpapalang, ang mga bagay na ito ay dinadala ng Diyos sa atin sa paglago ayon sa kaya na nating tanggapin. Kaya na nating ginawa. Amen. Sa pagpapalang ito ay dinadala sa atin ng Diyos. Okay, raise yourself. Yung pananampalataya na may gawa. 5. Ako, siguro between 6 to 7. Amen? Tayo kaya. Ito pa. Yung ating pananampalataya na may gawa. Okay. Ito, i-rate nyo rin yung sarili natin. Kamusta ang blessing ng Diyos sa inyo? Rate yourself, 1 to 10. 10. Ano? Kung mamaya, mayroon sa inyo dyan, parang naghihimutok pa rin. Ano? Yung kapatid ko yun, may sasakyan na, ba't ako wala pa? Ang pagpapala sa inyo ng Diyos, 1 to 10. Ano? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kasi ang pagpapala ng Diyos, maliban sa perspective ko. Kung ang perspective mo parang nalapi, relate mo yung sarili mo sa level ng iyong lifestyle. Amen. Pero kung ang perspective mo sa pagpapala ng Diyos, spiritual, talagang doon tayo sa tema. Palakpakan natin ang Panginoon. At kung doon yung level ng iyong ng pagpapala ng Diyos na alam mong binibigay sa iyo ng Panginoon, doon mo rin may level yung iyong pananampalataya. Kasi nandun ka na sa spiritual, hindi ka na doon sa material. Amen? Kita na natin yung paglago natin. So, doon ko rin kayo i-assess kung sakali kung paano ninyo i-rate yung blessing ng Diyos sa inyo. At doon ko kayo i-assess patungkol sa inyong pananampalataya. Amen? Doon ko kayo i-assess patungkol sa inyong pananampalataya. At patungkol naman sa blessing na dinadala sa atin ng Diyos, ito ang lagi natin ipagpasalamat sa Diyos. Siguro susunod na pagtuturo ko sa inyo patungkol sa pasasalamat sa Panginoon. Ang pasasalamat sa Diyos ay napakaraming dapat manifestation. Isang uri na pagpapasalamat natin sa Panginoon sa pamagitan ng sayaw. Pero gusto nyo sumayaw sa Panginoon sa pamaraan ng inyong pagpapasalamat sa Diyos, sayaw tayo. Kasama yan. Basahin ko sa inyo sa ibang mga pagkakataon. Yun na nga masaya pagpapahayag ng pagpapasalamat sa Diyos. Sayaw tayo sa Panginoon. Hindi lang tayo kasi nasanay na may sayaw. Pag-procure kami ni Brother Timothy, kung anong step gagawin natin. Nasayaw tayo sa Panginoon. Mas maganda na yung may koryo kaysa yung kanya-kanya tayo ng sayaw. Di ba? Kasi nanay magaling sumayaw. Mas maganda na yung may ano tayo. May sabay-sabay na paggalaw kaysa yung kanya-kanya tayo. Kita nyo mga napupuspos, talog sila ng talog kung saan-saan. Okay naman tignan, pero kung yun, may sabay-sabay na pagsayaw, may paggalaw. Yung mga street boys pa. Huwag naman gano'n, baka mapilayan tayo. Hindi na kaya. Si Joseph, Brother Joseph? Yun ang isa sa mga pamaraan ng pagsalamat natin sa mga pagpapala ng Diyos. Ayan, talaga eh. Binibita rin nila ako. Magaling din daw sa basketball, MVP. Nakikita rin naman nila ito. Magaling daw sa ilalim. Magaling sa ilalim. Kung wala sila, kahit ako,
Talo sila sa riwa. Puri ng Panginoon. Madami nating dapat ipagpasalamat sa Diyos. Amen. Meron pa ako sasabihin eh. Ito pa. Ano ang ipagpapasalamat natin sa Panginoon? Anong pagpapala ang nakikita niyo sa Diyos? Ano ang dapat ninyong ipagpasalamat sa Panginoon? Ito. Ano ang ipapasalamat mo sa Panginoon? Bibigyan mo ng priority. Yung nakahanap ka ng gusto kong i-level siya ng pantay para makita ko kung paano ninyo ito paano niya. Ano ang inyong pasasalamatan sa Diyos? Ako na lang. Nakahanap ka ng trabaho o nakapasa ka sa exam. Ano ay papasalamat ninyo sa Panginoon? Kasi nasa essence tayo ng pagpapasalamat. Alin? Yung nakahanap ka ng trabaho o yung nakapasa ka sa exam? Ito, naunawaan ko lang din. Ito, si Brother Lupe. Congratulations, engineer. Nakapasa ka. Actually, ito, nakapasa ka sa exam. Ang sunod niya, maghanap ka ng trabaho. Diba? Maghanap ka ng trabaho. Na-assess ko doon yung pagpapala ng Diyos na dapat ipasalamat. Yung dapat ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kasi nasa essence tayo ng Thanksgiving. At yung pagpapasalamat, susunod, ituturo ko sa inyo. Basta kasama ang pagsayaw, ha? Pag-aral na kayo sumayaw. Kasama yan sa pagpapasalamat sa Diyos. Nakapasa ka na, naghahanap ka ng trabaho, nakahanap ka ng trabaho. Tapos, tuloy-tuloy ka ng trabaho. Then ito, nagkasakit ka. Tapos, gumaling ka. Amen. Tapos, nakaabot ka ng 1 taon sa trabaho mo. Alin doon ay pagpapasalamat mo sa Diyos? Nakapasa, harap ng trabaho, nagkasakit ka, pinagaling ka, tapos naabot mo yung 1 taon mo sa trabaho. Anniversary, kumbaga. Alin ang ipapasalamat mo doon sa Diyos? Lahat naman yun, maganda yung pasalamat. Pero yung priority mong ipasalamat sa Diyos. Maghahanda ka, maghahandog ka ng awit, magpapakain ka. Kasama na yun, di ba? Alin doon? Sa paalala ng Diyos, kahit baka hindi ka nag-touch sa isang taon. Ha? Paalala ng Diyos? Okay, ito yung mga naunawa ko. Nakapasa ka ng exam? Pagbubukas ng Diyos ng pinto sa'yo para sa gampanin o sa calling. Okay? Nakahanap ka ng trabaho. Ulit, pagbubukas ng pinto ng Diyos sa'yo para magampanan mo at maipakita mo yung iyong
mataas na pananampalataya. Umabot ka ng 1 taon sa trabaho mo. Sabi ng iba, anniversary. Diba, nagdiriwang sa anniversary. Papasalamat. Amen. Sa kumpanya siguro, pwede ka magpasalamat kasi hindi ka nila inaalis. Amen. Pero sa Diyos, ang priority mong ipasalamat ay yung pinagalingan. Amen. Kasi, yung ikaw ay napaghanap ng trabaho, ito ba? Mas maganda ka, walang trabaho. Pero lang. Pero, pagbubukas ng Diyos sa iyo, para makita mo yung sarili mo, at ma-prove mo sa Panginoon kung alin yung saan level ka na ng pananampalataya. Amen. Nakaabot ka ng 1 taon, masaya ka dahil mayroon ka pang trabaho. Amen. Pero, dapat mong pasalamatan sa Diyos sa pagitan ng pagtotoo, ng paghandog ng awit, o ng pagpupuli sa Panginoon ay yung pinagalingan. Sapagkat yun ang galing sa Diyos. Yun ang kaloob ng Diyos. Yung pagbubukas ng pinto sa iyo, mayroon ka ron, may contribution ka doon. Nagsinapan ko yung ginawa ko yun. Dapat din ipasalamat sa Diyos. Pero sabi ko na talagang kung mayroon kang pasasalamatan sa Diyos, masigit yung pinagalingan ng Panginoon. Kasi baka mamaya nakakaligtaan na natin. Pinasalamatan natin, nakapasa tayo. Pinasalamatan natin, nakapagtrabaho tayo. Umabot tayo ng 1 taon. Yung magjowa dyan, inabot na 5 taon. Talagang nagpapasalamat sila. Pasalamat sila. Pero, okay, ayos yun. Pasalamatan natin sa Diyos. Pero wag natin kalimutan sa bawat pagpapagaling ng Diyos, pasalamat natin sa Panginoon. Yun ang may pusong pagpapasalamat. Yung may taos-pusong pagpapasalamat. Marami nga dyan. Galing hospital, pagbalik ng bahay, sinasalubong nila ng magandang salubong. Welcome. Gumaling siya kasi, gumaling siya. Ganon din dapat ang tuon ng ating pasasalamat. Ito, ang tuon ng ating pasasalamat sa binibigay ng Diyos sa atin ay yung mga pananagumpay. Lalong-lalo na spiritually. Amen. Spiritually. Yung mga pagbubukas ng pinto sa atin ng Diyos, may ano pa yan eh, may test pa yan eh. Okay, nakahanap ka ng trabaho, pagsubok pa yan sa'yo. Bakit? Baka mamaya may linggo magpasok, alin ang unahin mo. Kasi, pagsubok pa yun, test pa yun sa'yo ng Panginoon. Diba? Sinusubok ka pa rin ng Diyos. Alin ang tagumpay? Yun nga, yung sinasabi mo, na perfect mo ang attendance mo ng linggo. Yun ang tagumpay. Yun ang ipasalamat mo sa Diyos. Diba? Yun ang priority natin. Yung pagbubukas ng pinto, minsan, pagsubok pa yan, minsan, tukso pa yan. Depende sa'yo kung ito ay pagpapala. Amen. Ganun din, pagbukas mo ng pinto ng bahay mo, ang makikita mo, pagsubok ba to? O tukso? Pagbukas mo ng pinto, makita mo yung nasa paligid mo, pagsubok ba to? O tukso? O pagpapala? O biyaya ng Diyos? Depende sa perspective mo. Amen. Ang mahalaga, napagtagumpayan mo lahat siya. Amen. Sabi nga ni Pastor Rinten doon sa yung mga magkakapit bahay, minsan may mga pagkakaw na wala. Sabi ni Pastor, bahala kayo dyan. Matatanda na kayo. Amen. Sabi naman yan, pagtagumpayan niyo. Pagtagumpayan niyo. Pagtagumpayan niyo. Yun din ang mahalaga sa atin. Pagtagumpayan natin ang lahat ng mga bagay na nasa paligid natin. Na nagtatagumpay tayo ayon sa salita ng Diyos, ayon sa katuwiran ng Diyos, at ayon sa salita ng Diyos.
Amen? Nagpupalan tayo mga mananagumpay sa pangalan ng Panginoon. Nandito tayo, isasama tayo sa aklat ng buhay. Kaya pagtagumpayan natin ito. Amen? Kapit-bahay mo, pagtagumpayan mo siya ayon sa salita ng Diyos. Trabaho mo, pagtagumpayan mo siya ayon sa salita ng Diyos. Profession mo, pagtagumpayan mo siya ayon sa salita ng Diyos. Amen? At tayong lahat nawa ay maging mananagumpay. At ito ang pagpapalang ipasasalamat natin sa Panginoon. May pagsubok ka linggo. Pagtagumpayan mo yan, salamat mo sa Diyos. Ang dami natin pagsubok sa buhay na ito. Pagtagumpayan natin ayon sa katuwiran ng banal na salita. At yun ang pagpapala ng Diyos. Amen? Yung mga bagay na maliliit na bagay na pinapakita sa atin ng Panginoon, pinagaling na ng Diyos, maliit na disgrasya. Alam mo, maliit na disgrasya ang pagliligtas sa iyo ng Panginoon. Pero kung pag-iisipan mo, kung nagkamali ka rin pala ng kapatid, napakalaking bagay. Pasalamat natin sa Panginoon. Yung mga pagliligtas ng Diyos sa atin, sa mga paglalakbay o sa mga pangkarami. At ito ay kalunggulan ng Diyos. Ito ang ating pananampalataya. Manghawak lang tayo sa ating pananampalataya. Amen. Dadalhin tayo ng ating pananampalataya sa ating sinasampalataya. Napakamaluwalhating bagay kung saan tayo dadalhin ng Diyos sa pamagitan ng ating pananampalataya. Masaya, panatag ka, payapa ka, kabilang buhay man yan, o sa darating na buhay, panatag at payapa tayo na. Kaya pinagtatagumpay tayo ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo kayo magsitay mga kapatid. Salamat sa iyo. Pagpanal mo rin mo Diyos sa nangaring ito. Salamat sa pagpapaunawa mo sa amin ng paglago. Salamat sa pagpapaunawa mo sa amin kung ano ang dapat namin unahin patungkol sa pananampalataya, patungkol sa pagpapasalamat, patungkol sa mga bagay na ito. O Diyos, dalangin namin sa iyo na patuloy mo kami mapagtagumpayin. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, na kami ay padaluyan mo namin ng iyong mga salitang ito upang malinis kami, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng pananagumpay sa anumang pagsubok, sa anumang gusto, sa anumang bagay na nasa aming harapan. Bagkus, makita namin at munawaan namin ang lahat ng mga bagay sa aming paligid ay biyaya at pagpapala para sa amin. Ngayong ilalagay sa aming unahan upang kami ang Diyos ay makatuto, magsitibay at makaalam ng iyong mga katuwiran. At upang aming may pamuhay at may sa katuparan ang mga salita mo sa pamagitan ng lahat ng ito. O Diyos, salamat po at pinagtatagumpay mo kami ayon sa iyong katuwiran, ayon sa iyong mga salita, ayon, Panginoon, sa iyong tutigan sa iyo. Salamat po sa kaunawaan mo. Salamat po sa biyaya mo. Kapag ka nanalamo sa amin, kami, Panginoon, ay nagtatapat din naman, nagsisigap upang may pahayag namin ang aming mga sarili sa iyo. Nakarapat-dapat nga kami, Diyos, sa lahat ng iyong mga pagmamahal. Kaya, Panginoon, salamat po sa mga pananagumpay na pinagkakaroon mo sa amin. Salamat po na pinapunawaan mo kami upang kami ay lumago at magsitibay sa pananampalataya nito. O God, ito ang iyong mga pagpapahayag sa bawat isa. Salamat po. Salamat po.
sa iyong pagkilos, sa iyong mga paggalak sa amin ng iyong mga salita. Ihahanda mo kami, Panginoon, sa isang mas malalim na kalooban ko, sa isang mas malawak na pagdala ko ng iyong salita sa amin at ng iyong katulian. Panginoon Jesus, pagpalain mo ang bawat isa sa ayon sa mga pagkakarinig ng iyong mga salita, na kami, O Diyos, ay maging malayang ayon sa katuwiran at kabanalan mo, sa ayon sa salita mo. Kami, Panginoon, ay nananatili, nagsisitibay, at nagiging ganap at saktan sapagkat pinangyayari mo gayon kami upang kami maging narapat-dapat sa iyong pangunguna, upang maging karapat-dapat kami na pagharian mo, O Diyos, upang mahayag ng iyong kalwalhatian at ang iyong katakilan. Palain mo ang mga kaluluwa na patuloy sa pagtatapat at pagsisikap sa baypurihan ito. Patuloy mong ikilos ang iyong kapangyarihan sa bawat isa sa amin. At ito ay aming pasasalamatan lagi sapagkat ikaw ay mabuti at dakila sa bawat isa. Sabihin ko, Diyos, pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin. O God, nagpapagtagumpay ko kami muli sa isang linggong ito na aming pagpapakbaka sa buhay na ito. Salamat po sa iyong salita. Salamat sa muli. Sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Bagay na mabuting ulat, kung may namang kaprihan, isipin ninyo ang mga bagay nito. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayad ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-isip ay Kristo Jesus siya nawa. Amen.